May may napapanood tayo guys 'no, ng mga sibilyan na lumikas sa giyera, 'no? At hindi ko lang sigurado kung mga Israelita ba 'yun or mga Iranians, 'no? Ang dami nila, 1,000 na lumikas sila. At yung lugar na pinupuntahan nila ay disyerto, 'no? Makikita mo, tingnan mo yung paligid, wala kang makikita na kahit puno man lang. Oo nga, bundok siya, disyerto siya, pero wala makikitang kahit isang isang puno man lang doon na nakatayo yung pinupuntahan nila. So, pag ganun ang sitwasyon nila, ganun ang environment na pinupuntahan nila, pwede silang mamatay doon. Kasi wala silang makain. Oo nga, lumikas sila, siyempre may dala silang pagkain, pero ang tanong, paano pag naubos yun? Pwede silang mamatay doon sa gutom. Ang layo na ng pinupuntahan nila, wala ka na makikitang building, wala ka man lang makikitang ilog doon dahil nga para disyerto nga yung pinupuntahan nila. Ayun, pag ganitong sitwasyon nila, pwedeng mamatay sila doon. Sa tingin ko, maraming mamamatay sa kanila, lalo-lalo na mga bata. Yun, sigurado yun. Kasi kung may dala man silang pagkain, ilang araw lang ang dala-dala nilang pagkain. Pag naubos yun, laking problema nun. No, kahit malayo sila sa Lagira, yung nga lumikas sila, ang dami. Tausan sila katao. Umalis sila sa kanilang lugar. Tapos ayun, may dala-dala silang pagkain. Umalis sila para makaiwas. No. Doon kasi sa Middle East, hindi ka kasi basta-basta makatawid ng ibang bansa, mga border, no, kasi may kahit dikit-dikit yung kanilang lupain, pero hindi ka basta-basta makapunta sa ibang bansa kasi siguro mahigpit yung bantay ng mga border or di kaya binakuran yung mga border doon kaya hindi ka basta-basta makapasok. So ang ginawa nila para makaiwas sila sa gera, yun, lumikas sila ang dami. Nung sa simula sumakay pa sila ng mga sasakyan nila, pero nung dumating na sila na sobrang layo na lang marating nila, wala nang kwenta yung kanilang sasakyan. Yung iba, iniwan na nila yung kanilang sasakyan, no? At nandun sila sa disyerto. So, disyerto kasi, ano yan, mainit na panahon at wala kang makikitang puno. Wala kang makikitang ilog doon. So, saan sila kukuha ng pagkain? Saan sila kukuha ng mga maiinom nila kung maubos na yung mga baon-baon nilang tubig at pagkain? Marami silang kalaban doon. Unang-una, yung init. Kasi ang disyerto, mainit na lugar yan eh. Bibira lang magkaulan dyan. Talagang ang init dyan. No? Saan sila maliligo? Saan sila dudumi? At ang dami nila. No? So, sa ganung senaryo, sa ganung sitwasyon, kasalanan din ng mga leader yon. Bakit kasi hindi na lang sila mag-away, no? Magbati-bati na lang para kawawa ang magsasakripisyo yung mga sibilyan. Oh, guys, isipin nilang malayo sila sa gira, no? Hindi sila mapapahamak, hindi sila masasabugan ng mga missile. Pero ang kakarapin naman nila ang kalaban ngayon ay yung kanilang mga sikmura. Kung saan sila kukuha ng tubig, saan sila kukuha ng mga kain. Like dito sa atin, pag pumunta ka man sa mga kabundukan, may makikita kang puno, may madadaanan kang mga ilog, may mga madadaanan kang mga bukal na pwede mong inumin. Makakainom ka. Kahit saang sulok dito sa Pilipinas, pag pumunta ka dyan, marami kang makukuhang pagkain. May makikita kang mga animal, mga hayop doon na pwede mong kainin. No, pag sa mga ganyang sitwasyon, wala na kayong pinipili na pwedeng kainin. Pag may makikita kayong mga hayop diyan na pwedeng makain, kainin kahit ahas pa yan. Kung hindi nakakalason, kakainin niya. At marami kang makukuhang mga bunga na bunga ng kahoy. No? Sa kagubatan, marami ka at siyempre tubig, malaga ang tubig. Dito sa atin, marami kang makikita talagang mga bukal, mga ilog kang madadaanan
na pwede niyong mainom or pwede kayong maligo doon. Pero doon sa kanila, iba ang bundok sa kanila, ang kabundukan, iba ang sitwasyon nila doon. Doon wala kang madadaan ng ilog, wala kang makikitang bukal, wala kang makikitang kahoy kaya para man lang masilungan nyo pagdating ng pag sa tanghali, no, masisilungan, wala. So, ang ginagawa nila, nagtitin sila, nagtipon-tipon. Ang problema doon guys, pag naubos na yung dalang pagkain nila. So, nakapunta sila sa malayong lugar, paano pag naubos na sila, makaramdam sila ng gutom. Pag bumalik naman sila sa kanilang lugar, sobrang layo na. Kaya ang nangyari sa kanila doon ay survival. No, sino makaka-survive? O nga, ligtas sila sa gera. Oh, nakakaiwas sila sa gira, pero kahit nakaligtas sila sa gira, no, pwede pa rin silang mamamatay doon dahil sa gutom. Ganun, wala nang doon, wala nang gobyerno na nagpangsyon sa lugar na pinupuntahan nila. Ang nangyari sa kanila, nakikita natin sa social media, andun lang sila pumunta sa mga bundok, tapos wala ka talagang, kahit masisilungan ka doon, wala kang masisilungan. Kaya napakahirap ang kanilang sitwasyon. Ang dahil lang din sa mga leader na walang ibang iniisip kundi mag-away, makipaggira. Kung tutusin, pwede naman nilang marigluhin yan, no? Mag-arigluhan na lang, no? Kalimutan na nila kung ano yung history ng kanilang bansa, no? Ganun, kalimutan na, hindi na mag-away, kawawa yung mga tao. Dito, kung mangyari sa atin dito, hindi tayo masyadong kawawa. Kasi may mga ilog tayo dito, may mga puno tayo. Mayroon tayong makikita dyan sa kabundukan na pwede nating kainin. Ang mahalaga lang, sa panahon ngayon, kailangan alamin mo kung ano yung pwedeng kainin mo pag once na matulad tayo sa kanila. Pero dito, mayroon tayong masisilungan. Marami kang makikitang mga puno na pwede mong pagsisilungan kahit uminit man yan o umulan. Magkaiba yung environment doon sa kanila at dito sa atin, sa disyerto at dito sa atin. Kung humantong man tayo din doon, humantong man tayo sa ganong sitwasyon, makakasurvive pa rin tayo. Hindi tayo mamamatay sa gutom kasi marami tayong makikita dito na pwede mong kainin. Kung maghanap ka ng mga bayawak dyan, marami yan, makikita ka dyan sa bundok, maraming mga bayawak dyan, pwede mong kainin yan. So, ganun yung guys, iba ang... Kaya kawawa no, ang mga tao doon. Nakikita ko dito sa social media, ganun ang sitwasyon nila. Isa sa mga pumasok sa isipan ko kung paano sila makasurvive doon. Lalong-lalo na yung mga bata at yung mga matatanda. Pero yung mga mahaba-haba pa yun. Pero kung mga bata guys, lalo sanggol, mga basta bata, mahirapan. So, secure sila, nakaiwas sila sa gira, pero hindi sila makakaiwas sa gutom sa lugar na pinupunta nila. Ganun ang sitwasyon. Kaya, ang masasabi ko, yung mga civilian na nag-evacuate ay pwede silang mamamatay. Hindi sila mamamatay sa gira, mamamatay sila sa gutom. Dahil yung pinupuntahan nila, parang hindi na yata kayang abutin ng gobyerno yun na kung sakaling magbigay man sa kanila ng tulong, no, parang hindi na yata. Kasi doon, unang-una, wala na silbi ang cellphone. Pagdating sa gabi, wala kang ilaw. May mga sasakyan kayo, di nagagana kasi wala ng gasolina. Ganun yung lugar na pinupuntahan nila. Kaya, nakakalungkot, no? Di ko lang sigurado kung anong lahi yun, Iranian ba yun or Israelita, kasi mayroon tayong nakikita na mga Israelita nagsilikas doon sa kanilang lugar. Mayroon din tayong nakikita na mga Iranians nung sinabi ni Donald Trump na umalis kayo dyan sa lugar na Tehran, no? Hanggat maaga pa. So may nakikita tayong mga video sa social media na nagsialisan yung mga Iranian. So yun nga, dahil hindi tayo makaintindi sa kanilang salita, hindi tayo sigurado kung Iranian or Israelita. Pero ang nakikita ko doon, pwede silang mamamatay sa lugar na pinupuntahan nila. Isa sa mga nakikita kong dahilan na kanilang kamatayan ay gutom. Guys, maglakad ka ng milya-milyang layo, hindi mo kayang
pasanin ang 25 kilong kabang bigas, kung ilang kilometro ang lalakarin mo, babaunin mo sa iyong pag-aalis, sa inyong paglilikas para lang makaiwas sa giyera. Hindi niyo kaya 'yun. 'Di ba? Pero ngayon kung makaya mo lang, ilang araw lang 'yun, mauubos 'yun. 'Pag naubos 'yun, anong kakain mo? Anong uulamin mo sa disyerto? Anong iinumin mo? Anong pangsaing mo sa disyerto? Wala man tubig doon. Ganon yung lugar na pinupuntahan nila, yung mga taong nagsisilikas para lang makaiwas sa giyera. Kaya sana wag din mangyari sa atin yan. Kasi yung giyera kasi sa Iran at Israel, parang maraming gustong sumali sa giyera na yan. At yung mga gustong sumali, may mga superpower na mga bansa. Kaya magdasal tayo guys na hindi mangyari sa lugar natin yan.